Bakit iniipit ng Secretary General? Kaya itong Secretary General, nilaglag naman yung mga congressman. Gago! Kasi iyan na yung tanong eh. Kung na-endorso doon sa Secretary General, na-receive, may tatak. Nandun yung congressman, may tatak. Bakit hindi tinransmit ng Secretary General going to the Speaker, which is, it says immediately, i-transfer mo. As soon as nakuha mo, immediately. Magkaiba yung immediately, kahit dito, kinukumpara niya daw immediately doon sa forthwith. Magkaibang immediately sa forthwith. Impeachment, because we were the ones that actually investigated that. Ito yung rason niya. Alam daw niya yung impeachment kasi sila daw nag-imbestiga. Okay. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa eh. So parang sa kanya, dahil kami naman nag-imbestiga, alam na namin yan. So parang ang dating, hindi na namin kailangan i-review yan. Kasi kami naman na nag-imbestiga eh. Sa akin, So para mo na rin inamin na talagang hindi nyo ni-review yung ginawang impeachment article. Iba kasi yung ni-review mo talaga, pinag-aralan ng bawat congressman yung impeachment ng article of impeachment at naging parte ka lamang nung nag-imbestiga. Iba yun, magkaiba yun, sir. At congressman, bishop. para lang mabuti. Pasok. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Kamara at Senado kaugnay ng prosesong pinagdaanan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga gustong linawin ng Korte ang tila pagkaantala sa pag-transmit ng naunang 3 impeachment complaints sa House Speaker. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang gustong malaman ng Korte Suprema sa utos Ngayon na naman yung nanginginig. Ang gustong malaman ng kontra. Si Lola Basyang ba ito? Reply mo na yung news! Nabibiting kami sa mga kwento mo! Tatagalan ko nga. Tuloy. ito sa Kamara at Senado, ano na raw ang nangyari sa unang 3 impeachment complaints laban kay Vice Ayan, pinapa-explain sa kanila. Status of the first 3 complaint. Ano nangyari doon? Pangalawa, yung exact date. Naku po, patay kayo. Akala ninyo makakalusot kayo sa Supreme Court. President Sara Duterte. Gusto rin malaman ng kataas-taasang hukuman ang eksaktong petsa kung kailan inendorso ng mga miyembro ng Kamara ang mga impeachment complaint at kung ilang session. Yan ang problema. Gustong malaman ng Supreme Court kung kailan in-endorse. Ang ibig sabihin niyan, kasi di ba pag ang complaint pwede manggaling sa ordinary citizen. Tapos may isang congressman dapat na mag-endorse. Ang alam ko, naalala ko, meron mga nag-endorse yung mga makakaliwa. Di ba? Nagmagaling kasi yung mga makakaliwa. Gumagalaw kasi yung mga yan, may sariling mundo yung mga animal na yan eh. So gumalaw sila ng sarili na walang kumpas nung amo nila. Ayan tuloy na preempt. So hindi tinuloy. So malalaman ngayon ng Supreme Court yan. 'Di ba in-endorse ng isa sa mga kasi magiging legit 'yun pag in-endorse eh. Legit na 'yun. Tapos may receive, 'di ba? May tatanggap 'yun ng yung kanila Secretary General, Secretary General, tatatakan 'yun, receive. Nandun yung congressman nag-represent doon sa filing. Naku po, patay kayo. Basyo kayo. Wala. Sabi ko sa inyo, basura lalabas tong impeachment na to. Days ang lumipas bago na-transmit ang mga ito sa Speaker of the House. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research. Ayan nyo. Di ba? Yan yung mga una eh. Yan. Bida-bida kasi kayo. Yari kayo ngayon. Makikitang December 2, 2024 ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint. December Naunahan na kayo ng GMA. Hindi, yung sagot yan yung hinihingi ng sagot ng Supreme Court eh. Di ba? May stamp. Ibig sabihin, may nag-endorse na congressman na kasama na. December 2 una, December 4 yung pangalawa. 2024 naman, ang second complaint at December 19 naman, ang ikatlong complaint. Naka! Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos. Yun ang problema, bakit di gumalaw? Patay kayo dyan. Ipit kayo ngayon sa ginawa ninyo. Bakit di nyo
pinatulog nyo. Yan. Hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 Nako kung po. kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any Nako. objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Hinihingi rin ng Korte Suprema ang tugon ng Kamara kung may kapangyarihan ba ang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan itatransmit sa Speaker ang Nako po. O, ayan. Bakit daw inipit ng... tingnan nyo ha. Bakit inipit ng Secretary General? Kaya itong Secretary General, nilaglag naman yung mga congressman. Gago! Kasi iyan na yung tanong eh. Kung na-endorso doon sa Secretary General, na-receive, may tatak. Nandun yung congressman, may tatak. Bakit hindi tinransmit ng Secretary General going to the Speaker, which is, it says immediately, i-transfer mo. As soon as nakuha mo, immediately. Magkaiba yung immediately kahit dito, kinukumpara niya daw immediately doon sa forthwith. Magkaibang immediately sa forthwith. Ang forthwith sa pinakamabilis na panahon. Okay? Parang ASAP yun. As soon as possible. Parang ganun yun. Ang immediately, agad-agad. Ngayon na. Wala nang kailangan pagkakuha mo, bigay. Ang problema, eto. impeachment complaints at kung may otoridad ang Secretary General na tumangging i-transmit ang mga ito. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap nila ang notice mula sa Nako! Korte Suprema kahapon at nabasa na ito ng ilang House impeachment prosecutor. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara, isinangguni na nila ito sa Office of the Solicitor General at sisiguruhing may isusumitin nila ang tugon sa loob ng panahong itinakda ng Korte Suprema. Nang tanungin si Velasco kung bakit hindi niya agad trinansmit, Eto na. Bakit di niya tinransmit? Tingnan nyo, laglagan na po sila ng panty. Naglaglagan na po sila. ang unang tatlong impeachment complaints, sagot niya, Hindi kasi nga nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba? Yo, nilaglag na. Hindi kasi nga nagpahintay yung ibang congressman Gago! Bawal po yan. Na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-i-endorse. They requested Nako. me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required. So, alam mo, patay sila dito. Ito ngayon, sa GMA, umamin na talagang pinigilan yung first and second and third. This is an evidence na talagang hindi tama yung prosesong ginawa nila. And they were questioned by the Supreme Court. Naku po, palakpakan. Yari na kayo ngayon. Yan ang totoo. So wala na, finish na. Hindi nyo sinunod yung nasa konstitusyon na immediately kailangan ibigay sa Speaker of the House. Pinaantay ng mga Ito kasi sana lulusot to Sana ilulusot to di ba? Kasi yung narinig ko yung palusot ng mga ibang congressman As long as hindi naman matransmit kaagad dahil sa may mga problema pa, yung dami nilang palusot nun. Ito sinasabi mismo ng Secretary General, hindi, pinagantay nila ako Sabi nila, antay mo na lang yung pang-apat. Lumabas na mismo sa bibig ng Secretary General. Pinag-antay siya ng mga congressman kaya hindi niya tinransmit agad-agad. Immediately. 1/3, 1/5 House members. ayon sa Secretary General ng Kamara, walang nilabag na rules of impeachment ang kanyang tanggapan at ang Kamara. Kasi nga, under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the Secgen and then will be referred at the time na okay na. Wala naman kasing timeline din yung Ito yung palusot niya, wala daw kasing from the timeline. Secgen to the Speaker Pero sir, nakalagay kasi doon immediately after nyo Yeah, mag-verify. immediate. Pero wala naman time yun. Yeah, immediate, pero wala naman time. Sir, immediate is a time.
Ibig sabihin ng immediate, agad-agad. Pag inutusan ka ba ng asawa mo, umuwi ka kagad. Agad-agad ngayon na. Pwede ka bang pag-uwi mo sa madaling araw ka na uwi, sabihin mo. Bakit? Wala namang time frame sinabi mo eh. Ganyan ka pa magsalita. Wala naman time frame yan sinabi mo, di ba? Sinabi mo lang immediate. Ano sa tingin mo, Sir, mangyayari sa'yo kung sakaling sabihin ng asawa mo yan? Umuwi ka agad-agad! Ngayon na! Immediately! Tapos uwi ka madaling araw. Sasabihin, wala naman kasing time frame yung immediately mo. Ano sa tingin mo? Baka masampal ka nung asawa mo gano'n, di ba? Pag ginawa sa'yo yun, hindi sa asawa niya, hindi ko sinasabi siya. I mean, kung wari ikaw, may asawa ka gano'n, pinauwi ka. Immediately, umuwi ka ngayon din, ha? Umuwi ka. Tapos biglang hindi ka uwi, madaling araw ka uwi. Kung gaganong susuray-suray ka pa, parang wala namang time frame yun. Wala namang time frame. Yung immediately mo, wala naman time frame yun eh. Abay, tarantado ka pala eh. Sinabi na kang immediate eh. Tapos walang time frame. Nanganganak na ako eh. Animal ka eh. Gago! Lalabas na yung junior natin. Sabi ko, umuwi ka agad eh. Hindi, wala naman yun eh. Hindi na. Ano ba ibig sabihin na immediate? Walang time frame yun eh. Gago! Hindi, mali ba ako? Sige nga, pakisabi nga sa akin, mali ako. Hindi ganun, banat bay. Pag sinabing immediate, pwede anytime. Ang inang immediate yan, no? Anytime. Hindi, di ba? Pag kayo inutusan kayo ng mga amo nyo, halimbawa, yung mga amo ninyo dyan, no? Di ba? Sasabihin sa inyo, please, Aling Claire, clean this immediately. Tapos after 2 days, so panilinis. Ayun. What did you do? Sabi nung amo mong Arabo. Ayun, alam mo pa naman, mga Arabong babae, di ba? Mga walang yaya, mga yan eh. Sabihin sa'yo, what did you do? Habibi. Hindi Habibi. What? Oh, ma'am, you said immediate eh. There's no time frame in immediate. Wala naman time yun eh, yung immediate. Gago! Kaya wag niyong tutularan si Secretary Jen Velasco Maling ganimbawa yan. Sek Jen, delikado yung mga sinasabi mo, baka masisante yung mga empleyado dito Kasi sasabihin mo sa boss mo, kaya sa amo mo, inutusan ka, I need the phone number of the people na contact natin with this regard to this project. Immediately. Pinasa mo after 2 weeks, sasabihin mo, sir, you said immediately. There is no time frame in immediately. Sisante ka kagad. Gago! Tama po ba ako o mali? Sige nga, sagutin nyo nga yung tanong ko. Tama po ba ako o mali? Sek Jen, ikaw nga sumagot sa tanong ko. Parang yung sa Fort With yan, di ba? Sa Fort With, wala rin timeline doon. Wala din daw timeline yung Fort. Sir, ang forthwith, kung titignan mo sa diksyonaryo, ibig sabihin niya na soon as possible or yung talagang natatamang oras. Ano ibig sabihin ng forthwith? Anong pinagkaiba ng forthwith sa immediate? Ilagay natin sa layman's term. Amo mo, inutusan ka. Sabi sa'yo, I need my Coke immediately. Ibig sabihin, kukunin mo muna. Ibibigay mo bago ka umuwi. Immediately. Okay? Kunwari, hiningi yan bago ka umuwi. Yung pauwi ka na. Kunwari, alimbawa, pauwi ka na. Sir, thank you. I'm going away. I am going home. It's already 5 o'clock. Wait. Please get the Coke immediately. Anong gagawin mo? Kukunin mo yung Coke, ibibigay sa'yo. Ibibigay mo dun sa amo mo. Yeah? Ano ibig sabihin ng forthwith? Nagpapaalam na yung empleyado. Sabihin mo doon, sir, bye-bye, I'll see you again. I'll go home now. Okay. Don't forget, the Coke, forthwith, bigay mo sa akin
Ibig sabihin, sa susunod mong pagpasok mo, agad-agad ibigay mo na. Okay? Yun ang ibig sabihin ng forthwith. Pagka possible na, dun mo na. Yung sa susunod na pagkakataon, dun mo na ibigay agad-agad. Oh. Ang immediately, ngayon na, as in ngayon na. Naku na, ganon. Tapos sasabihin niya, wala din naman time frame. Hindi sir, may time frame yun. Wag niyo sabihin kung ano yan. May time frame po yun sir. Para naman po kayo atang, abogado po pa kayo sir. Hindi, i-google, kayo nga mga kababayan huwag kayong maniwala sa akin. I-google ninyo. O, iba na pala ngayon. I-chat GPT nyo. Kayo tumingin. I-chat GPT nyo. What's the difference between forthwith and immediately? Ipapaliwanag niya dyan, no? Gawin nyo mas maganda. Please explain in layman's term. O kaya, please explain the simplest way. What's the difference between forthwith and immediately? Give example. Tingnan ninyo. Pareho. Bakit? Inaral ko yan nun Kasi nga, busit na busit ako sa mga congressman na nagsasabing forthwith. Di ba? So, aralin nyo, tingnan ninyo. Kaya mali po si Secretary General dito. Pasensya na po Sec Gen, medyo sablay po kayo dito, sir. Trial shall proceed forthwith. Wala rin timeline. So, it's up to the interpretation of the official concern. Pero bukod sa mga ito, nais ding malaman ng Korte Suprema kung sino ang nagbalangkas ng Articles of Impeachment na trinansmit sa Senado kung naipakalat mo na ito sa mga kongresista. Ayan, dapat binabalangkas yan ng mga congressmen. Ano sabi? Sino ba talaga ang sumulat nito? Naku po. Dapat kasi dinidiscuss yan na-discuss ba ito? O may isang tao lang na may inutusan, tapos siya na gumawa lahat. Naku po. Nabasa ba ito ng mga kongresista? Naku po. At kung nabigyan sila ng panahon, tingnan mo anong reason Anong reason ng isang congressman? Dapat nga, hindi na to congressman para basahin ang mga charges at ebidensya bago nila ito susugan. Ang utos ng Korte Suprema ay tugon sa inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kumekwestiyon sa ika-4 na impeachment complaint. Ayon sa isang kongresistang pumirma sa Articles of Impeachment, kabisado ng maraming kongresista ang Articles of Impeachment dahil galing yon sa mga pagdinig na kanilang isinagawa. Nabigyan din anya sila ng sapat na panahon para pag-aralan ng reklamo. Alam ko inilalaman ng impeachment because we were the ones that actually investigated that. Ito yung rason niya. Alam daw niya yung impeachment kasi sila daw nag-imbestiga. Okay. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa So parang sa kanya, dahil kami naman nag-imbestiga, alam na namin yan. So parang ang dating, hindi na namin kailangan i-review yan. Kasi kami naman na nag-imbestiga Sa akin, So para mo na rin inamin na talagang hindi nyo ni-review yung ginawang impeachment article. Iba kasi yung ni-review mo talaga, pinag-aralan ng bawat congressman yung impeachment ng article of impeachment at naging parte ka lamang nung nag-imbestiga. Iba yun, magkaiba yun sir. At congressman, bishop. para lang mabuti naman ng prosecutor's team ang nilalaman ng impeachment case na yan. And the fourth impeachment complaint, binigay naman sa bawat congressman yan, the copy. Ayon naman sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ihahanda na raw ng Senado ang tugon nito, bagamat karamihan anya na mga hinihinging impormasyon ng Korte Suprema ay konektado sa procedure sa Kamara. Kinumpirma rin ng Office of the Vice President na nakatanggap sila ng kopya ng notice mula sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok. Grabe, no? Diba? Diyan pa lang, alam nyo mga kababayan, wala na. Mukha ng wala na. Finish na. Wala kasi dito pa lang yung mga... Hindi, ako again, I'm not saying ito ang gagawin ng Supreme Court. Pero sa aking opinion lamang, pagdating po sa mga tanong ng Supreme Court, tila talagang kini-question nila yung due process na nangyari. Di ba? Tila kini-question nila bakit biglang tumalon tayo sa fourth and bakit ganun kabilis yung fourth
article of impeachment na transmit kaagad or na impeach kaagad. Di ba? Para bagang fast track. We're impeaching the second highest in our land. And yet, para yung binaboy yung proseso. Yun ang feeling kong dating nung sinasabi ng Supreme Court. I might be wrong. But I think, siguro, kailangan talagang klaruhin mga kababayan. Klaruhin po talaga na, alam mo yun, this is not right. Mali ho itong ginagawa ng Kamara. Kasi alam nyo, hindi ito tungkol sa kay BP Sara per se. Okay? Hindi dahil para sinasabi ng Supreme Court na hindi kami pabor na i-impeach si BP Sara Duterte. Hindi yun. Sinisigurado lang ng Supreme Court na dumaan kayo sa tamang proseso. Sinisigurado lamang ng Supreme Court na, wait, gawin natin tama kasi ito ay malalagay sa kasaysayan. Magiging precedents ng mga susunod pang impeachment. Para bagang magiging jurisprudence ito ng mga kaso sa susunod na impeachment. In this particular, precedents yan. Para bang, kunwari lang, halimbawa after 2020, plus, diba? I-impeach kunwari ang isang presidente or vice president. Ano ba nangyari noon? Ganito kasi. So yan ang gagamitin ng mga abogado. Ngayon, kung lalagpasan to, para mo na rin, kasi remember, sabi nga ng ilang mga dalubhasa, hindi ho detalyado yung Article 11 ng Konstitusyon wherein nandun yung sa impeachment. Kaya nga ang nakalagay doon is parang ang lahat ng kapangyarihan ay nasa Senate. Okay? Ngayon, the Senate would decide according to what happened in the past. Diba? Since this particular thing, yung minadali, lahat, walang nangyari in the past. Kaya medyo ngayon, naglalabanan ngayon ng interpretation. Di ba? Labanan ng interpretasyon nito, interpretasyon ng ganito. Ngayon, ang pinaka-arbiter dyan, siyempre, Supreme Court. Sasabihin ng Supreme Court, ano ba talaga ang nangyari? Ito ba, talaga bagang tinalunan ninyo yung first, second, and third? At pagdating doon sa fourth naman, o kung tinalunan ninyo, tama ba yung ginawa? Nabasa ba talaga ng mga congressman yan? O may ilang tao lang nag-ayos ng article of impeachment tapos bigla nyo na lang pinasa? Kailangan klaruhin yan. Dito pa lang mga kababayan, mukhang nganganaho itong... Kasi yung sagot ni SecGen, naku po, halatang sabit. Una, sabit yung paliwanag niya. Pangalawa, confirm na inutusan siya na ipending yung first, second, and third. Doon pa lang, mga kababayan, pinis na. Tapos na. In English, penis. Alam mo yung penis? F. Hindi, alam mo, finish na talaga. Kasi doon pa lang para mo nang sinasabing, nilaktawan nyo talaga yung first, second, and third. Bakit? Sa utos lang ng ilang congressman na hindi yan ang nasa konstitusyon. Dapat i-transmit kagad, once received, i-transmit kagad sa speaker. Immediately. So pinastop. Literal, inamin niya, pinatigil ka ako ng congressman. Ipasa sa speaker. Antayin daw muna yung pang-apat. Doon pa lang, may pag-amin na. Yari, mali yung... Ay nako, ewan ko, Secretary General. Medyo baka mapagalitan ka. Kasi yan ang talagang ikakabagsak nitong impeachment. Bahala ka sa buhay mo. Anyway, ito na, susunod namang balita. Ako po. Young Rodrigo Roa Duterte. Naghain ng resolusyon ang isang senador para himukin ang gobyerno na hingin ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Mark Salazar.
Sa inihaing resolusyon ni Senador Alan Peter Cayetano, hinihimok ang gobyerno na hingin sa International Criminal Court na bigyan ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari daw itong house arrest o iba pang arrangement sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague. Ayon pa sa resolusyon, makagaganda sa kalusugan ng may edad na si Duterte kung may makakasalamuha siyang pamilya at kaibigan. Dagdag nito, dapat tratuhing inosente si Duterte hanggang hindi napapatunayang guilty. Reaksyon ng Malacanang dito? Kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Thank you, ma'am. May iniha... Wala na. Wala ka na masagot, no? Hindi niya kasi sa totoo lang hindi niya kaya si Hindi niya kaya itong si Cayetano. Pagkadating wala. Ang layo. Yung level ni Aling Claire at saka ni Cayetano pagdating sa utak, siguro kung ito si Cayetano, baka si Aling Claire mga siguro. Sandali, bababala ako sa Sa kondo kasi ako Bababala ako. Pupunta lang ako sa basement 5. Nandun kasi yung utak niya nasa nasa penthouse ako Nasa 54th floor ako So malamang nasa basement 5 o basement 10 nandun. Ganon yung difference nun. Kaya hindi niya nasinagot kasi sabi niya, hindi, wala, mahirap labanan niya si Cayetano. Yung talino niyang kakaiba ng petisyon sa ICC ang mga abogado ng dating Pangulo para sa kanyang interim release. Hindi Senado ang magtatakda o magpropose ng ganitong conditions o kaya circumstances, kundi ang defense. Sa ngayon, walang personalidad. Ate, ang walang personalidad, ikaw. Huwag ka nga nakikigulo. Eto na naman kayo, GMA. Di ba sinabi na nga hindi taga-ICC yan? Bakit may ICC Assistant to Counsel pa kayo? Hindi nga GMA, bakit hindi ninyo i-confirm sa ICC? Kasi sa tingin nyo, magsisinungaling si Attorney Kaufman at sasabihin niya, eto hindi naman parte doon sa ICC? Hindi naman to accredited ng ICC? Bakit nyo ginagamit yung pangalan ng ICC? Gamit kayo ng pangalan ng ICC, ICC Assistant to Counsel. Yan ang lagi niyong ginagamit sa tao na ito. Hindi nga ina-acknowledge ng ICC to. Si Kaufman na nagsabi niyan. Sa tingin niyo magsisinungaling si Kaufman? Di pwedeng ilaban nito sa ICC. Yung defense nagsisinungaling na hindi daw ako parte ng ICC Assistant to Counsel. Di ba? Pwede niya ireklamo yun. Hindi magsisinungaling si Kaufman, napaka-professional na tao nun. Yan na nga literal sinasabing hindi yan. Nagpapanggap lang daw yan si Attorney Cristina Conti. Ikaw, madam, ang walang personalidad. Hindi ang mga senador. Conditions o kaya circumstances, kundi ang defense. Sa ngayon, walang personalidad. Ikaw ang walang personalidad, ma'am. Philippine government or even the Senate of the Philippines. Ikaw ang walang personalidad. Sa ICC. Ikaw. Kaya ang tingin ko, maaaring mabaliwala ito maliban kung lalapit siya sa defense para ipanukala itong ganitong mga kondisyones. May bigat man legal o wala ang resolusyon ni Cayetano, kabado raw ang pamilya ng EJK victims tuwing napapag-usapan ng interim release. Alam naman natin na maraming supporter pa rin ang dating Pangulong Duterte at ang resolusyon nito ay magbibigay ng senyales na para bang wala siyang pananagutan doon sa mga naganap na mga pagpaslang. Kung pinagmamalasakitan nila ni Cayetano si Duterte, sana ganun din sa mga mahihirap na pamilyang biktima ng extrajudicial killings. Marami pong mga biktima ng EJK, wala nga kayo makuhang ebidensya. Ang bihira kayo. Gago. Wala nga kayo makuhang ebidensya, di ba? Tapos sasabihin nyo, biktima ng EJK. Pambihira kayo talaga, oo. Halatang halata naman Ano po namin, mga nanay, mga lola, namatay na po sa pagkakasakit at sa kanilang pagpanaw. Hindi nila nabanaagan yung hustisya. Kaya po yung ganitong resolusyon ay napaka-isang panig. Hinihingi pa namin ng tugon ni Senador Cayetano dito.
Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Wala. Alam mo, ito lang masasabi natin ha. Maganda po yung resolusyon na gagawin po ni Cayetano na, alam mo, house arrest na lang dun sa embahada. Yeah? At least, kasi alam mo kung bakit maganda yon. Ano fair. Bakit? Embahada is controlled by our government. Di ba? Okay yun. Hindi, kaya nga ang punto doon, hindi naman palayain si Duterte. Hawak pa rin ng gobyerno. Alam naman natin yung gobyerno against dito. Kaya nga dinala dyan sa dahig, di ba? So alam ng lahat na itong gobyerno ni Marcos against kay Duterte. So they will not treat it at pakakawalan. Di ba? Ibig sabihin, fair lang. Ang punto lang naman ni Senator Cayetano, siguro, nung napanood niya yung mga interview ni VP Sara Duterte na nangangayayat na kasi hindi makakain dahil syempre iba nga naman yung pagkain. Lalo na, ang mahirap pa naman ito, totoo ito yung mga matatanda, mahirap nang baguhin ng eating habit niyan. Kung ano na nakasanayan yan, yun na. Totoo kasi di ba, hindi katulad na mga bata natin. Kapal na mukha mong animal ka. Hindi, mga katulad nating bata-bata pa, we can change diet anytime. Naks! Pwede pa tayo medyo, ako nga, nagawa ko pa ngang from a KFC eating person. Ano KFC? Hindi, kasi pag kumain ako, isang bucket nun Tapos, bigla akong nag-plant-based. Agad-agad yun, walang ano yun. Nagagawa ko pa yun. Tapos after mag-plant-based, nag-keto ako. After ng keto, bumalik na ako sa kanin. Kaya, I mean, I can madali pang magbago. Pero pag ang matanda, kung ano yun na yung kinalakihan nilang pagkain, yun na yun. Pakainin mo ng iba yan, hindi na talaga nila, hindi, ewan ko kung bakit gano'n na parang ayaw na nila. Yung ayaw na nila talaga. That's why nagsasuffer yung health. Plus, at the same time, syempre yung being alone. Diba? Ang nilalaban kasi natin dito mga kababayan, kasi yung mga iba dyan, bakit? Para namang special treatment yan. Mga gunggong. Si PRRD is not convicted. Therefore, sa mata ng batas, hindi siya guilty. At the same time, hindi po siya may kasalanan. O masasabi natin convicted. Diba? Sa batas natin, unless proven guilty, that person is innocent. Yun inosente po yan. So dapat, the treatment should be inosente. Kung yung ng mga convicted should be treated humanely. Diba? Yan ang pinaglalaban ng mga human rights advocate That even the convicted people, yung mga nasa kulungan na should be treated humanely. Meron batas dyan. May batas tayo sa Pilipinas dyan. And meron din pong international law about convicted people to be treated humanely. How much more a person na hindi pa convicted o hindi pa po o inosente pa sa mata ng batas, he is still innocent. So he should be treated accordingly. Ang importante lang dyan that there is jurisdiction of the law or the court. You understand what I mean? Halimbawa, sa Pilipinas, once ikaw ay dinimanda ka, tapos nagkaroon ng probable cause, ipapasa nung piskal na nagsabing, may probable cause yung demanda na to, yung reklamo. I-issuean ka ngayon ng warrant. That warrant, pwede ka mag-bail. Bakit ka pwede mag-bail? Yung mga bailable cases. Kasi ibig lang sabihin ng warrant is you are now under the jurisdiction of this particular court. Kaya ka may warrant. Hindi ibig sabihin ikaw ay convicted na. Since this particular court has jurisdiction over you, pwede ka naman mag-bail. Kung bailable, like hindi matinding, like yung kasal, anong tawag doon, yung mga murder, hindi ganyan.
So pag once nag-bail ka, malaya ka pa rin. You can do anything you want. That's the purpose of the bail. Malaya ka pa rin. Pwede ka pa rin mag-travel. Di ba? Ganon. So ano lang ibig sabihin nito? Ang ibig lamang sabihin, you are under that jurisdiction, that court. Sasabihin nyo, sandali, yung kaso naman niya, it's not ordinary case. Di ba? Yung sinasabi, mabigat yung kaso niya. It's against humanity. Wala namang problema dun eh. Hindi naman pinaglalaban ni Cayetano na palayain si Duterte. Even questionable yung pagkakuha sa kanya. Hindi naman yun ang pinaglalaban ni Senator Cayetano. Ang sinasabi lang niya, sandali, hindi pa convicted yan. So dapat, at least mapangalagaan naman yung health niya. Yun lang naman ang sinasabi. So mabigyan siya ng tamang pagkain, magkaroon siya ng fellowship with parang freedom to be with his family. Kasi siyempre ngayon, kahit nakakapunta yung family, limited lang. 3 hours lang pwede o 4 hours lang, I think. Di ba? Sa isang araw. Hindi, para dito, bibigyan siyang kalayaan na makasama ang pamilya niya 24 oras. Makasama yung mga mahal niya sa buhay, kaibigan niya. Pero, nakakulong pa rin siya. Kaya nga, embassy arrest, parang gano'n, nasa loob pa rin siya ng embassy. Pwede lang dalawin, pero nasa loob ng embassy. So I think it's fair, 'di ba? Sa tingin ko naman, hindi naman po 'yun masama. I mean, hindi naman po 'yun lugi. Kasi 'yun naman na importante. Ito lang kasing mga tarantadong anti-Duterte, gusto kagad nila parusahan. 'Yun ang punto diyan eh. Gusto kagad nila parusahan, gusto kagad nila kahit hindi pa convicted yung tao, hindi pa napapatunayan na totoo yung mga akusasyon sa kanya, gusto nila parusahan. Hindi, kailangan mamatay na yan dyan. Hayaan mo na siyang mamatay dyan. Di ba ganyan ang maririnig mo sa mga troll? Yan ang gusto nilang mangyari, mamatay na si Duterte. Yan talaga ang plano nila. Mabulok na sa kulungan at doon na mamatay. Eto lang. Do not wish for something na ganyan. Pag yan ibinigay ng Diyos sa inyo, sabi ko sa inyo, nag-warning nga si si Bato eh. Magagalit talaga ang uniform personnel. Sabi ni Bato yan, hindi ako Nakita ko yung video niya eh, sabi niya yun. Magagalit talaga ang uniform personnel dyan pag hinayaan yung mamatayan. Kaya nga do not wish for something na ikakadisgrasya nyo. Yan ang sinasabi ng iba hindi ako. Yung sinasabi ng mga, hindi, totoo yan. Nakikita ko yan sa mga post mga comment ng mga kababayan natin. Huwag ninyong antayin mamatay si PRRD. Nako, makikita nyo, hinahanap nyo. Yan, totoo. Kaya nga, alam nyo, ladies and gentlemen, sana lang, let's be humane. Diba? I mean, 80 years old, maghahasik ng lagi. Sino kayo, si Ontiveros? Uy, bakit naman banat ba si Ontiveros na pa? Hindi kasi si Ontiveros, ang siste niya, punta na tayo dito kay Ontiveros, ang siste niya, sinasabi niya, may kapangyarihan pa daw itong KOJC o sila Pastor Kibuloy to influence the witnesses kaya bumaligtad itong si Rene. Si Duterte nga wala ng kapangyarihan eh. Si Vice President na wala ng kapangyarihan eh. Sa Pilipinas eh. Vice President na yan Wala ng kapangyarihan. Tingnan nyo, di nga pinapasok sa Villamor. Wala ng kapangyarihan. Si Pastor pa kaya? Kayo pa lang naniniwala sa kanya eh. Baka akala nyo kaya niyang pa-stopin yung pananalita ng isang tao. Hindi kasi ganun eh. Kala ko ba pinipintasan nyo si Kibuloy yung stop niya, di ba? Uy, kayo naman pala ang bilib na bilib sa kanya na kahit nasa kulungan na siya, kaya niya pa rin kontrolin itong mga witness. Ano to? Kinidnap niya yung mga witness tapos, umamin ka. Patay ka sa amin, bibayaran ka namin 10 milyon, 1 milyon, 100 milyon. Di ba? Kapalit ng pagbaligtad mo. Kinuha na nga lahat ng possession niya di ba? Na-freeze yung account nila. Lahat. Ay kami nga, naiinitan na. Ang init-init na sa SM na.
Joke naman, sorry naman. Hindi, biro-biro ka lang mga taga-SMNI, ha? Hindi, kasi nga, wala nang pera dun eh. Hindi na siguro yung mga aircon dun na nagkasira-sira na. Joke lang po, ha? Joke. Hindi, malamig po doon. Nilalako ko lang. Bukas na bukas. Banat Bay, pahinga ka muna sa angkor ng Banat. Gago! Nilaglag mo ang SMNI? Pati ba naman SMNI na ano mo na ngayon? Hindi, alam mo, hindi, ako ito, seryoso to ha. Paano mangyayari nung Tiberos na may kapangyarihan pa ang KOJC na impluwensyahan itong witness? Ay, nak naman ng wedding. In the first place, ikaw nga ang nag-unang nag-interview sa hearing ng Senate. So, ikaw ang may alam ng galawan yan. So, tas biglang ibibintang mo sa iba kaya nagbago. Gago! Hindi, di ba po? Walang matalinong tao magsasabing may kapangyarihan pa si Kibuloy. Tapos si Duterte, wala na. Si Vice President, wala na. Lahat ng mga senador na Duterte, hirap na, inuusig na. Tapos bigla may kapangyarihan pa si Kibuloy na nasa loob ng kulungan. Anak ng... Gago! What I know is the favor of God. It could be, di ba? Pwede yun, ha? Because of prayer. Oh, yan ang mga only influence ni Pastor Q. No, that's not, hindi ko nilalanglang yun, ha? Pero that's the only influence that he can do right now is to pray for our country. That's it. Aside from that, wala na. Ngayon, malay natin. Hindi ko alam, ha? Again, hindi ko alam. Malay natin, he is praying doon sa mga witness and suddenly, through prayer, nagbago yung mga witness na konsensya na sila. Don't ever forget, it happened to Paul. Di ba? Paul is the number one persecutor of the Christian church nung after Acts. Di ba? After nung Acts, bumalik ang Panginoon, nagkaroon ng Pentecost, bumaba ang Holy Spirit, umalis na ang Panginoong Yesus. After nun, nagwatak-watak na lahat ng mga disipulo, nagkanya-kanya ng ministeryo, sabi nagkanya-kanya, nag-evangelize na sila sa iba't ibang lugar. Inuusig na sila at ang inatasan ng church noon, ng Jews church, etong si Paul. Para hanapin ang lahat ng Christian at usigin. Mantakin mo yun, ha? And he is part dun sa mga pumapatay ng mga Christian noon. But because yung mga disipulo'y nananalangin, kinatagpo si Paul ng ating Panginoong Yesus. At sinasabing, why are you persecuting me? Literal ba na pinipersecute ni Paul si Jesus? Hindi. Ang pinipersecute niya yung mga disipulo. Pero ang sagot ng Panginoon, why are you persecuting me? Di ba? Nabulag pa si si Paul dun na hindi niya makita nung una. Hanggang eventually nakita niya. And because of that, most of the New Testament, book of the New Testament, nanggaling kay Paul. That's the miracle of prayer. Yan ang masasabi natin. I mean, again, I do not know if you believe in God or not, but iba ang Diyos pag gumalaw. God works in a mysterious ways. Whether you like it or not, di ba? Ganun talaga what if talagang nakonsensya yun si Rene? Di ba? Inusig siya ng konsensya niya, na-convict siya. May conviction kasi yan Iba pa yung conscience sa conviction. It's different. I-google nyo. Ang conviction, yung talagang matinding, hindi ka makatulog, talagang kinakausap ka ng banal na espiritu at sinasabi sa yung mali ang ginawa mo, it's a lie. Yung hindi ka makakahindi. Ang konsensya, pwede mo pang tapalan yan pwede mo pang yan. Pero ang conviction na nanggagaling sa Panginoon, hindi mo pwedeng iwasan yan. Kahit saan ka tumakas, susundan at susundan ka yan. Maybe that's what happened to Rene. I do not know. That's why bumaligtad siya at sinabi niya na yung totoo. Tapos magagalit ka Ontivero sa amin? Kami pa sisisihin mo? Hindi, di ba? Ewan ko nga, di ba? Naalala nyo. Ito kikwento ko lang, naalala nyo.
si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, ikinampanya ni Ontiveros. Pero ngayon, and there were talks, nakasama sa majority itong si Ontiveros, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Mag-isa na lang sa minority si Ontiveros. Bakit? Ha? Hindi, kung kayo matalino, kung kayo ay talagang merong pag-unawa sa politika, bakit si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan magjo-join ng majority at iiwan nila si Ontiveros? Maybe they're saying something na okay, magkakakulay tayo, pero iba yung prinsipyo mo sa buhay eh. Malabo ka eh. Hindi, di ba? Doon, it speaks so much. Okay lang kasi kung iwan si Ontiveros ng Nilagatsalian, ng iba pang mga umuoposisyon. Kasi hindi talaga sila in the first place magkakapareho ng political party o hindi sila magkakapareho ng kulay. Di ba? Okay lang yun. Pero yung mismong ikaw ang nag-endorso, ikaw ang nag-build up kay Kiko, ikaw ang nag-build up kay Bam. Di ba? Ikaw ang nangampanya sa kanila para manalo ngayong 2025 election and yet iniwan ka? Malalim po yun, mga kababayan. May ibig sabihin po yun. Hindi ho biro yung ganun. Di ba? Tingnan natin. Ewan ko sa akin lang sa aking pananaw, naku po, delicate siyang mga ganyan nyo. May problema. May problema ho kapag ganyan. Hindi ko alam sinong problema. Sa tingin ninyo? Ako, obvious naman eh. Sino yung iniwan? Hindi kasi, bakit kayo iwan kung wala kang problema? Ha? May bibigay ako sa inyo example. Meron akong kilala. Lagi siya nagpapalit ng jowa. Laging may nakikita siyang mali doon sa jowa. Nakapalit na siya ng iba't ibang jowa. Sa isang taon siguro, mga naka-4, ganun. Tapos, laging may nakikita siyang mali doon sa jowa. Diniretso ko nga, sabi ko, sure ka ba yung jowa mo ang problema? Hindi kaya ikaw? Kasi, ang dami mo ng jowa eh. Nakailan jowa ka na sa isang taon niya? 4 ka eh. Ang dami mo ng jowa, siguro sa 3 taon, 10 ka na mahigit. Pero bakit laging iniiwan ka? Baka ikaw may problema, hindi yung jowa mo. Hindi, di ba? Isipin, come to think of it. Nalaglag sa upuan yung kausap ko eh. Yeah? Sabi, pwede ikaw na lang. Sabi ko, no thanks. No thanks. Alam ko nga may problema ka eh. Hindi ko lang madiretso eh. Biro lang mga kababayan. Walang ganon. Hindi, isipin nyo na maigi yun. Bakit iniwan si Ontiveros? Tama, mali. Eto pa,